Hello po! Magandang umaga! Ako nga pala si Albert Idoloverio. Ayan. Handa na ba kayong matuto at makinig sa aking sasabihin? Ayan. Magaling! Ngayon, gagawa tayo ng bottle flower gamit ang mga recycled materials. Ayan. Handa na ba kayo? Ayan, magaling! Ngayon, i-take note nyo or isulat nyo ang mga gagamitin natin sa paggawa ng bottled flower. Handa na ba kayo? Ayan, magaling! Ayun, una sa lahat, ang kailangan natin ay bottle na 1 litro. Ayan. Bottle. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawa. Ito ay ang kutsilyo. Ayan. Mahalagang paalala lang po sa kutsilyo. Kung gagamit tayo ng kutsilyo, magpatulong po tayo sa mas nakakatanda upang hindi po tayo madisgrasya o masugat sa paggamit ito. Ayan. Ngayon, sunod naman ay ang gunting o scissor. Ayan. Ngayon, sunod naman ang glue stick. Ayan. Sunod naman ang kandila. Ayan, kandila. Sunod naman ang lighter. Ayan, lighter. Ngayon, dumako naman tayo sa ating mga bulaklak. Ayan. Ngayon, ang una ay ang mga lumang modules or kaya mga pinaggamitan ng mga papel. Ayan. Ngayon, ang pangalawa naman ay ang colored paper. Ayan. Ayan. Ngayon, nakinig na kayo at na-take down notes nyo na ang mga ating gagamitin. Ngayon, dumako naman tayo sa ating paggawa. Ayan. Handa na ba kayo? Ayan, magaling. Ngayon, dumako na tayo. Ayan, ngayon dumako na tayo sa pagputol ng plastic bottle. Ayan. Ngayon, nakikita nyo dito yung linya na nasa bottle. Yan. Yan ang magiging pattern natin sa pagputol nitong bottle. Ayan. Gamit ang kutsilyo, puputulin natin siya. Ayan. Dahan-dahan lang sa paggamit ng kutsilyo para hindi tayo masugat. Ayan. Ayan. Nabutasan natin siya. Ngayon, gagamitin natin siya ng gunting. Ayan. Para masunod natin yung pattern. Ayan. Ayan, pag naputol na, dumako naman tayo sa pangalawang paggawa ng bottled water. Ayan, nandito na tayo sa pangalawa. Ngayon, puputulin natin siya dito sa gilid-gilid niya. Yung may pattern dito na line, yun yung magsisilbi na pagputol natin sa mga edges na yon. At saka ninipisan lang natin sa pagputol para mas marami tayong mailagay na flowers. Ayan. Ayan. Ngayon, ninipisan na lang natin siya. Ayan, nakikita niyo po ba? Ayan, ninipisan na lang natin siya.
Ayan, nakikita nyo na, naging manipis na yung mga nasa gilid niya. Ngayon naman, puproceed naman tayo sa pangalawa. Same procedure din sa paggawa nun. Ganun rin, maninipis rin yung pagkakaputol nito. Ayan. Ayan! Ngayon, nandito na tayo sa pangatlong procedures. Ngayon, nagunting na natin sila lahat. Ngayon, ibubuka lang natin sila. Ngayon, ang pagbuka ay isa. Tapos, proceed naman sa pangalawa. Hindi lahat ibubuka. Ayan. Ibuka lang ng maigi para mas maganda siyang tignan. Ayan, ganyan ang itsura niya pag nabuka na siya. Same procedure din siya sa kabila. Ayan, ayan. Ngayon, ibubuka lang natin ng konti yung nandito sa center o sa gitna. Ayan. Ayan. Ngayon, kung nabuka na natin lahat sila, ngayon, titiklopin naman natin yung pinakadulo niya ng maliit. Dito, titiklop lang natin siya na maliit lang. Para may paglalagyanan ng bulaklak. Ayan. Ayan, natiklop na natin sila lahat. Ngayon, same procedure din sa kabila. Ayan. Ayan. Ngayon, natiklop na natin ang lahat ng mga edges ng mga bottle wattle. Ngayon, dumako naman tayo sa paggawa ng mga bulaklak. Ayan. Ngayon, dumako naman tayo sa paggawa ng bulaklak. Ayun. Kumuha tayo ng gamit na module or taste paper. Ayun. Ang pagtiklop ay pahaba. Ito. Ayan. Titiklopin lang natin siya. Ngayon, natiklopin natin siya gamit ang gunting. Hahatiin natin siya sa dalawa. Ayan, nahati na natin siya sa dalawa. Ngayon, titiklopin ulit natin siya. Ayan. Ayan. Ngayon, pagkatiklop na siya ng ganito, at guguntingin na natin siya. Manipis lang ang paggunting para maging mas maganda ang kakalabasan niya. Tsaka huwag natin isasagad ang paggunting. Ayan. Ngayon, nagunting na natin lahat sila. Ngayon, same procedure rin sa paggawa nito sa mga iba. 40 na piraso ang gagawin natin na ganito. Hello po! Ngayon po, tumako tayo sa paggawa ng bulaklak. Ngayon, kumuha tayo ng color paper. At ito po yon. Ngayon, hinati-hati na natin siya sa mahaba. Ngayon, paglahati na natin siya sa mahaba, at ngayon ay magro-rolyo tayo dito sa pinaka dulo niya. Gamit dito, ang panghulma, iro-rolyo natin siya dito sa gilid. Ayan. Ayan. Pag nahulma na siya, iro-roll lang natin siya hanggang sa pinaka dulo. Ayan. Ayan. Ganito na ang kinalabasan niya. Ayan. Naging
Maliit na siya at narolyo na natin. Ngayon, lalagyan natin siya ng double-sided tape dito sa dulo. Ayan. Kukuha lang tayo ng maliit na double-sided tape. Kunti lang. Ngayon, ididikit natin siya at irolyo. Ayan. Ayan, nadikit na. Ngayon, ganito na siya. Ayan, nadikit na natin. Ngayon, dumako naman tayo sa bulaklak na. Ayan. So ngayon, nagunting na natin siya. Ito, yung mga edges na sa dulo. Ngayon, ang gawin natin, dito sa pinakadulo na hindi naguntingan, lalagyan natin siya ng double-sided tape. Ayan. Gamit ang double-sided tape, kukuha lang po tayo ng konti. Ngayon, hahatiin natin siya sa gitna. At para may magamit pa tayo sa kabila. Ayan. Ayan. Pag nahati na ang double-sided tape, ilalagay na natin siya dito sa gilid. Yung hindi naguntingan ha, para hindi magka-sira-sira. Ayan. Ayan. Ayan, nadikit na natin siya. Ayan, kukunin na naman natin yung nirolyo natin. Ayan, ididikit natin siya dito sa gilid. Ayan. Ngayon, irorolyo rin natin siya. Ayan, iroroll natin siya. Ayan. Roll lang natin siya ng roll hanggang sa pinaka-dulo. Ayan, pag narolyo na natin siya sa pinaka-dulo, ngayon, gamit yung tape na tinanggal rin natin, ididikit natin siya dito sa gilid. Ayan. 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 So, next, irorolyo na natin siya lahat. Ayan. Pasikipin natin masyado para hindi siya magkalas-kalas or matanggal. Ayan. Ngayon, pag nasikapan na at ayos na, ngayon ibubukan naman natin ang bulaklak. Ayan. Ibukan lang natin ng mahigpit para maging maganda at makita yung kulay. Ayan. Ayan, o, ganito na yung itsura niya. Yung bulaklak. Dapat 40 na piraso ang gagawin natin. Ayan. So, meron na akong nagawang 40 na piraso. Ngayon, dumako naman tayo sa pagdidikit ng mga bulaklak sa plastic bottle. Ayan. Hello po! Ngayon, magdidikit na tayo ng flowers sa plastic bottle. Yung mga nilagay natin na inipit-ipit dito sa dulo or sa edges natin, dito po natin ilalagay yung flower. Ngayon, sisindihin natin yung kandila. Ayan. Ayan. So, ngayon, gamit ang glue stick, ay ididikit natin yung flower dito at ididikit na natin sa plastic bottle. Ayan. Be careful lang po sa paglalagay para hindi po tayo mapaso. Ayan, magaling. Ayan, tapos ididikit natin siya. Ayan. Be careful lang para hindi po tayo mapaso. Ayan, dikit lang natin siya. Idiin natin para hindi siya matanggal. Ayan, diin lang natin. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan na po ang tsura niya. Oh, ganda. Perfect. Ayan. Yan, nadikit na natin siya. Ngayon, ganon rin ang gagawin natin sa mga iba pa. Ayan. Bye! Hello po! Ayan, natapos na natin yung mga bottle flowers. Ngayon, same rin siya sa kabila ng bottles. Ayan, nakita nyo, maganda na siya. Ngayon, natapos na rin siya eh. Oh, ayan, maganda na siya. Ngayon, yung takip ng bottle ay ididikit natin dito sa kabila. Ayan, ididikit rin natin. Ayan, ganyan ang magiging itsura niya. Ngayon, lalagyan natin siya ng glue dito sa bandang takip ng bottle para maging matibay silang dalawa. Ayan. Gamit ang glue stick, lalagyan natin siya ng glue stick sa ilalim para maging madikit sila. Ayan. Damihan lang natin ang paglagay para mas matibay talaga ang pagkakadikit. Dito po sa ilalim ilalagay. Ayan. Damihan lang natin ang paglagay para hindi po matanggal o maalis. Ayan. Ayan, marami na natin. Ididikit na natin siya. Sa gitna po. Ayan. Dikit lang natin siya ng maligit. Ayan. Ayan. Mukhang okay na siya. Ngayon, ayos-ayosin lang natin itong mga bulaklak. Ayan. Ayan. Ito na ang ating finished product na bottled flower. Ayan. Ito na ang finished product ng bottled flower. Ayan. Ang ganda tignan. Ayan. Lagyan rin natin siya ng mga anik-anik dito sa loob para mas maganda siyang tignan. Yun lang po. Sana marami kang natutunan ngayong araw na to. Bye-bye at paalam!